Nakita ko rin yung anunsyo ni Presidente Bongbong na sabi niya hindi daw niya pipigilan ang sino man na lumahok doon sa hearing. Ngayon, nalilito ako, ba't hindi naman sinusundan yung Presidente? Eto na naman tayo. Iba yung pinalabas ng mga katiwala, iba naman yung sinasabi ni Presidente. Sumunod naman kayo. Kung yun ang sinabi ng bossing, dapat sumunod at lahat kayo pumunta sa hearing. Pagka kayo, okay lang. Pero pagka kami, mga Duterte supporter, tangina, aapihin ninyo, mumurahin ninyo, tatawagin ninyong tanga, kung ano-ano ipapahiya ninyo. Huwag kayong gago. Kung akala ninyo lahat kaya ninyong ganyanin, hindi ho. Ay, huwag ho tayo maglokohan. Kasi ho, alam nyo mga kababayan, kami pong mga vloggers, mga ordinaryong Pilipino, walang katungkulan. Pag kami pinatawag at hindi kami sumipot, iko-contempt kami. Kung sumipot naman, papahiyain kami. Diba? So anong choice namin? Isang kalokohan na po yung ginagawa ninyo. Kung ganyan ng demin pala, sasabihin lang nila, hindi, tatahimik na kami, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala pala. Hindi, ayan ang katotohanan, naggagaguhan lang po tayo. Mga kabayan, umani ng matinding galit at batikos mula sa ating mga kababayan ang ginawang aksyon ng Palasyo ng Malacanang sa pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito ay matapos biglang ipag-utos ng Palasyo na huwag nang umattend ang mga miyembro ng kanyang gabinete sa gagawing ikalawang pagdinig sa Senado, kaugnay sa di umano ay iligal at hindi makatarungang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kung matatandaan, halos dumalo lahat ng mga opisyal ng gobyerno ni PBBM sa unang hearing sa Senado na may kinalaman at responsable sa pagpapadakip at pagpapahuli sa ICC dito kay PRRD. Nito lang nakalipas na mga araw ay sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi niya pipigilan ang kanyang mga cabinet members na dumalo sa pagdinig kung sakaling ipatawag ito sa Senado para sagutin at ipaliwanag ang kontrobersyal na pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pero isang araw bago ang itinakdang pagdinig ay biglang nagbago ang isip ng Malacanang at sinabi na hindi na papadaluhin ang mga iniimbitahang opisyal ng gobyerno ni Marcos para sa ikalawang pagdinig sa Senado. Sabi ni Senadora Amy Marcos, ikinagulat niya at hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang isip ng Malacanang kasunod ng pagsulat sa kanya ni Lucas Bersamin. Tumapila si Senador Amy Marcos sa mga inimbitahang opisyal ng pamahalaan na dumalo pa rin sa pagdinig ng Senado bukas sa isyu ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, malinaw ang utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na huwag pipigilan ng mga ito na makibahagi sa pagsisiyasat sa nangyari. Ngunit nagtataka ang presidential sister kung bakit hindi ito sinusunod ng mga opisyal ng administrasyon. Kasunod dito ng sulat sa Senado ni Executive Secretary Lucas Bersamin upang tanggihan ang imbitasyon ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakita ko rin yung anunsyo ni Presidente Bongbong na sabi niya hindi daw niya pipigilan ang sino man na lumahok doon sa hearing. Ngayon, nalilito ako, ba't hindi naman sinusundan yung Presidente? Eto na naman tayo. Iba yung pinalabas ng mga katiwala, iba naman yung sinasabi ni Presidente. Sumunod naman kayo. Kung yun ang sinabi ng bossing, dapat sumunod at lahat kayo pumunta sa hearing. Naniniwala ang mababatas na marami pa silang dapat linawin sa issue. Umaasa pa rin ako doon sa sinabi ni Presidente na hindi daw pagbabawal, pero liwaliwanag ng sulat, bawal. Hindi sila a-attend. Sa unang Senate hearing, dumating halos lahat ng mga opisyal ng pamahalaan, partikular na mga miyembro ng gabinete ni PBBM na may pangunahing partisipasyon sa pagpapadala kay Duterte sa The Hague. Dahil dito, hindi naman napigilang maglabas ng galit ang ating mga kababayan, partikular ang ilang mga kilalang vloggers na pilit na pinapa-attend sa kamera para sa investigasyon. Maliban dyan, giit ng netizen, bakit kapag mga kaalyado ng mga Duterte ang iniimbitahan sa Kamara at Senado, hindi nila ito pinapalagpas. Kung sakaling tumanggi at hindi dumalo ang mga ito, ay agad na papatawan ng contempt at arrest warrant. Bagay na malinaw na hindi ito patas kung ikukumpara sa nangyayari ngayon sa gagawing investigasyon ng Senado sa pagpapadakip kay PRRD. Nagigets ninyo. Tama siya dyan eh. Yung executive privilege, it doesn't mean hindi ka attend. Pwede mo sabihin yun
during the hearing. Ma'am, pasensya na po, invoke ko lang po yung executive privilege kasi po it concern national security o hindi ko pa pwedeng ikwento kung ano yung napag-usapan namin ng Pangulo na patungkol sa bagay-bagay. Hindi yung pwedeng pangkalahatan yung sinasabi ni Senator Amy na kung saan basta isang bagsakan ika nga. Hindi na kami atid. Sana all, ano? Tutang ina talaga, sana all. Hindi, alam mo kung bakit. Nakakabuisit ito eh. Ito pasensya na maglalabas lang ako ng sama ng loob Kasi alam nyo mga kababayan, kami pong mga vloggers, mga ordinaryong Pilipino, walang katungkulan. Pag kami pinatawag at hindi kami sumipot, iko-contempt kami. Kung sumipot naman, papahiyain kami. Diba? So anong choice namin? Sa totoo lang, hindi naman kami binibigyan ng choice eh. Walang choice. Wala nang kalayaan sa putang inang mundo na to. Lalo na yan sa pamamahala ng Congress na yan. Wala na hong kalayaan talaga. Katarantaduhan na po yung sinasabi ninyong freedom of speech. Bakit? It's either mag-sorry ka o contempt ka. Anong putang inang kalokohan yan? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na moro-moro na lang o lokohan na lang ang ginagawa ng administrasyon ni PBBM dahil sa pabago-bago nitong desisyon kapag hindi pabor sa kanila ang gagawing investigasyon? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Muling bumisita si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ng pangalawang Pangulo ang kanyang kapatid na si Veronica Kitty Duterte at ina nitong si Hanilet Avancenia. Kaugnay nito, binanggit ng magkapatid na inaasahang bibisita rin ng iba pang anak ng dating Pangulo na sina Representative Paulo Duterte at Mayor Sebastian Duterte. Mas tumibay pa ang relasyon ng pamilya Duterte sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap. Dahil dito, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging papel nito sa kanilang muling pagkakalapit ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinahagi ni VP Sara kung paano sila nagkaroon ng pagkakataong mapalapit muli bilang mag-ama sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Aniya mas naging bukas ang kanilang komunikasyon tungkol sa pamilya at personal na buhay. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Samantala, kinumpirma rin ni Veronica Kitty Duterte na masaya ang dating Pangulo dahil mas nagiging malapit ang loob ng bawat miyembro ng kanilang pamilya. Really happy, yes. As I have told him, that the family has never been more united, not just with us siblings, but with everyone else in the family. He's happy to hear that. And not just us, sa mga supporters. Sinabi rin ni Kitty na plano ng iba pang mga anak ni FPRRD na bumisita sa kanya at kasalukuyan nang inaayos ang kanilang mga schedule. There are plans naman. We arrange this pag-aalis ni isa, may dadating na naman na isa. So, as of now, we are arranging all the dates since most of them are busy with campaign. Sa kasalukuyan, nasa dahig na Netherlands pa rin si VP Duterte kasama ang kanyang kapatid na si Kitty. Ngunit binanggit ng pangalawang Pangulo na may inaantay na lamang siyang isang dokumento bago siya bumalik sa Pilipinas. Umapila ngayon ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa lahat ng Duterte supporters na irespeto ang judicial process.
Ayon kay Attorney Kaufman, nakiusap ang pamilya Duterte sa kanya na iparating sa kanilang supporters na dapat irespeto ang judicial process at hayaan na ang International Criminal Court na magdesisyon sa kaso. Giit ng abogado, walang sino man ang dapat na manghimasok sa proseso ng pagdinig sa kaso. Sa ngayon ay kaliwat ka ng rally ang isinasagawa ng mga Duterte supporter, partikular na sa harap ng ICC sa The Hague, Netherlands. Napaunat rin kamakailan ang umano'y panghaharas sa ICC judges maging sa kanilang social media page. At ang una nating pag-uusapan po ay ito pong, ewan ko ba kung sila ay natatakot, sila ay nagtatago ng mga sikreto, o talagang tila mga bastos lang talaga ito mga ito. Bakit o kanyo? Kasi magkakaroon ng pangalawang hearing at sinabi na po ni Executive Secretary Bersamin na hindi a-attend na yung mga sekretary. Diba? Alam nyo kung bakit? Ako sa tingin ko simpleng-simple lang naman po yan eh. Kasi nga nabuking sila nung huling hearing. 'Di ba? Nabuking po sila nung huling hearing na mga sinungaling po sila. Kaya naman ngayon ayaw na nilang umattend dahil ang hirap po talaga pagtakpan ng kasinungalingan. Kita nyo naman po mga kababayan na sinabi po ni Senator Amy, talagang merong illegal na pagdukot o di kaya pag-extradite kay Pangulong Duterte papunta sa The Hague. Yan po ang konklusyon ng kanyang hearing. Illegal po yung ginawa at hindi pinadaan sa tamang proseso at nabuking din niya po. Ang isa sa pinakamatinding na booking niya matagal na po palang pinagplanuhan. Ibig sabihin, talagang budol pala talaga to si Marcos doon sa sinasabi niyang we will not cooperate with ICC, we will not cooperate with the ICC. Budol pala talaga. Bakit to? Kasi nga po, sinabi nga po ni Senator Amy na pag-alaman na matagal na palang pinaplano ang paghuli kay Pangulong Duterte, di ba? So, diyan pa lang, alam na natin yung kasinungalingan nito ni Marcos at ni Romualdez. Kasi yan naman ako sa tingin ko, hindi naman kaya ni Marcos mag-isa to eh. Sa tingin ko, kagagawa ito ni Romualdez, sa tingin ko lang po isa sa mga mastermind o di kaya isa sa mga pumipihit, ika nga ay baka nga siya pa nga yung talagang tunay na mastermind etong si Romualdez. Pero gayon pa man, wala rin naman magawa at may kasalanan din po si Marcos dahil pinabayaan niya yung kapatid niya. Hindi pala kapatid, kamag-anak niya yung kanyang pinsan. Di ba po? O sige nga, ano ho ba yung news na yan tungkol po dun sa hindi daw pinayagan? Ito. Ruth, ikinalungkot na ni Senadora Amy Marcos na hindi nadadalo ang gabinete sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto ng International Criminal Court at Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mismong si Executive Secretary Lucas Bersamin ang sumulat sa Senadora para ipaalam ito. Ikinagulat rin ni Senator Amy kung bakit biglang hindi nadadalo ang gabinete sa pagdinig dahil taliwas daw ito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Git ng Senadora, marami pang katanungan ang taong bayan na Alam mo dito, naku po, eto lang ang gusto kong sabihin, Dalawa lang yan It's either nililigtas na naman niya yung kapatid niya na hindi daw yun ang sinabi ng kapatid niya. At ewan ko, kayong humusga, ito, maaring number 1, hindi daw yung kapatid niya ang nagsabing huwag umattend at nililigtas na naman niya. Or number 2, baka naman talagang walang alam yung kapatid niya sa mga galawan nitong mga tauhan niya. Kasi yung kapatid niya lutang. Hindi, walang biro. Yung kapatid niya parang walang alam Alam niyo naman pag mahinang nila lang, pabaya na Pabaya na sa mga diskarte sa gobyerno. Kaya sige, bahala na kayo kung ano gusto nyo gawin. Wala na akong pakialam. Importante sa akin alam nyo na. Di ba? Basta, bahala na kayo. Basta ako pare, easy lang. Heavy. Ganon siguro Or talaga namang nililigtas lamang po ni Senator Amy etong kanyang kapatid. What do you think? Kung sa
sana para masagot ito ng gobyerno. Itong nakaraang linggo lang nang inilabas si Senator Amy ang preliminary report sa kanyang pagdinig, kung saan binigyan diin ng senadora na wala ng legal na obligasyon ng Pilipinas para arestuhin si dating Pangulong Duterte at i-turn over ito sa ICC. Wala pang pahayag tungkol dito ang Malacanang. Truth ayon mismo kay Senator Amy, sumulat daw siya kay Executive Secretary Bersamin para ikonsidera ito, baka raw kasi isipin ng taong bayan na may tinatago sila. Kaya hindi pa raw Baka daw isipin ng taong bayan na may tinatago sila. Obvious naman, madam. Obvious naman, madam, na meron talagang tinatago po itong mga sekretary natin. Kasi nabuking nyo eh. Nabuking nyo nung nakaraan. Kaya ito, may tinatago ho talaga sila. Yan ang sistema na nangyayari ngayon. Sila ng senadora ang kanyang pagdinig. Narito ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Executive privilege at sub-judice, alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kapisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Nag-gets din nyo. Tama siya dyan eh. Yung executive privilege, it doesn't mean hindi ka attend. Pwede mo sabihin yun during the hearing. Ma'am, pasensya na po, invoke ko lang po yung executive privilege kasi po it concern national security o hindi ko pa pwedeng ikwento kung ano yung napag-usapan namin ng Pangulo na patungkol sa bagay-bagay. Hindi yung pwedeng pangkalahatan yung sinasabi ni Senator Amy na kung saan basta isang bagsakan, ika nga. Hindi na kami attend. Sana all, ano? Tutang ina talaga, sana all. Hindi, alam mo kung bakit. Nakakabuisit ito eh. Ito, pasensya na, maglalabas lang ako ng sama ng loob, Kasi alam nyo mga kababayan, kami pong mga vloggers, mga ordinaryong Pilipino, walang katungkulan. Pag kami pinatawag at hindi kami sumipot, iko-contempt kami. Kung sumipot naman, papahiyain kami. Diba? So, anong choice namin? Sa totoo lang, hindi naman kami binibigyan ng choice eh. Walang choice. Wala nang kalayaan sa putang inang mundo na to. Lalo na yan sa pamamahala ng Congress na yan. Wala na hong kalayaan talaga. Katarantaduhan na po yung sinasabi ninyong freedom of speech. Bakit? It's either mag-sorry ka o contempt ka. Anong putang inang kalokohan yan? Anong klaseng masasabi mong freedom of speech dyan? No choice ka eh. Mag-sorry ka or contempt ka. Binigyan mo pa ng choice. Gago pala talaga kayo eh, no? Pasensya na pero katarantaduhan po eh. Tapos eto, papayagan lang natin. Bakit? Wala lang. Ano kami eh. Protektado kami ng Pangulo eh. Sino ba yung nagpapahiring? Yung kapatid ng Pangulo. Kaya moro-moro na lang yung ganyan. Hindi, Senator Amy, kung hindi mo tutuluyan to mga to, tangina, moro-moro lang yung ginagawa mo. Moro-moro na lang yan. Gaguhan na lang, ika nga, budulan na lang yan. Kunwari ka pa, pa-impress ka pa na meron kang ginagawang maayos. Pero wala. Isang kalokohan na po yung ginagawa ninyo. Sorry pasensya ka na madam kung yan ang sasabihin ko pero wala eh. Wala kang moral authority ika nga na gumawa-gawa pa ng hearing. Kung ganyan lang din pala, sasabihin lang nila, hindi, tatahimik na kami, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala pala. Nag-ano pa ka tayo? Ano ginagawa nyo? In aid of, re-election. Yun ang totoo dyan. In aid of re-election na ginagawa ninyo, hindi ho talaga katotohanan yan. Hindi ho to seek the truth. Diba? O di kaya para may magawa kayong batas. Wala, kalokohan po yan. Naggagaguhan lang po tayo eh. Hindi, ayan ang katotohanan. Naggagaguhan lang po tayo. Alam mo ka lahat ng executive privilege lahat ng tao. Kaya nagulat naman ako. Ako kanina po, sa sinabi ng Presidente na hindi daw pagbabawal. Pero ginagawa naman sila, bawal. Hindi sila aamin. Yan muna ang latest update. Tingnan mo na. Wala talaga, kalokohan.
Hindi, kalokohan po talaga ang nangyayari. Hindi, wag na po tayo magmaang-maangan, pero isang malaking kalokohan po yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Na akin lang, madam, kung talagang seryoso ka, pa-contempt mo yung mga yan. Kasi sinasabi mo ang desisyon ng Supreme Court is hindi naman yung katulad na sinasabi ni Bersamin na pwedeng hindi umattend eh. Iba yung iba po yung ano ninyo eh, yung sinasabi ninyo na hindi tama 'yon, 'di ba? Yung ganyan. Dahil may desisyon ng Supreme Court. So therefore, pwede mo ipa-contempt. Kung ako lang ang membro ng committee na 'to, gagayahin ko si Paduano eh. Oh, si Paduano ang si content creator. Content creator 'yun, eh, content creator. Contempt ng contempt. 'Di ba? Lokohan na tayo talaga mga kababayan, naglolokohan na tayo. Sana medyo magising-gising naman yung ating mga kababayan. Kasi alam mo talaga pasensya na po sa word pero nakakaputang ina talaga yung mga ganitong klaseng nangyayari sa bayan natin eh. Pagka kayo okay lang, pero pagka kami mga Duterte supporter, tangina aapihin ninyo, mumurahin ninyo, tatawagin ninyong tanga, kung ano-ano ipapahiya ninyo. Tapos ganyan, hindi pwede, hindi ko papayag sa ganyan. Hindi ko papayag sa ganyan. Huwag kayong gago. Kung akala ninyo lahat kaya ninyong ganyanin, hindi ho. Ay, huwag ho tayo maglokohan.